Hello, hello! Magandang gabi sa inyong lahat. Malamig na panahon dito sa Taiwan. Lalabas ako. Bibili ako ng tinapay ko para bukas ng umaga. Kasi iba talaga yung may almusal, guys. Pag taglamig dati, pag hindi winter, okay lang kahit kape lang ako. Hindi ako kumakain ng tinapay. Ngayon, nahanap talaga ng katawan ko yung tina tinapay pag umaga, masakit yung tiyan ko. Kaya, bibila ako ngayon, lalabas ako. Sinisipon ako sa sobrang lamig, guys. Dito sa bahay namin, kahit dito lang kami nilulo sa loob ng bahay, sinisipon ako kahit patong-patong na yung jacket ko. Matindi talaga yung lamig ngayon. Actually, late na nga to pumasok eh. Pero, talagang sapul sa buto. Tagos hanggang buto. So, ito guys, bumabalik na naman ako sa inyo. Kunting segue lang habang nag-aantay ako ng bibigay ng pera ng madam ko. Ito nga, guys, ano na nangyayari ngayon? So, pinagkakaguluhan na naman nila ang pahayag ni Inday Sara doon sa Davao na tatakbo siya. Pero, hindi alam kung anong posisyon. Dahil ang sabi ni Inday Sara doon sa pahayag niya, hindi tatakbo yung dalawang kapatid niya. So siya lang yung tatakbo. Ano kaya ang tatakbo ni Inday? Ano kaya ang strategy? Sabi ni Malo Tikia, si Madam Malo Tikia, ano yan eh? Ano ba tawag dun sa kanya? Expert yata sa mga, kalimutan ko na ano tawag sa kanya. Expert, basta expert siya sa kalimutan ko na. Strategy daw yun ni Inday Sara. So, kung strategy yun ni Inday Sara, malamang ang mga kalaban niya ngayon, nag-iisip na naman, ano kaya ang gagawin nila. Di ba? Lalaro. Siguro sabi naman, kunin mo yung ano dun, magpaplano tayo, anong gagawin natin para kontrahin, para pag-aralan natin kung anong iniisip ni Inday Sara, kung anong iniisip ng anong plano ng mga Duterte ngayon. O, di ba? Kayo ang naunang mag-ano kay Inday Sara sa mga Duterte. Kita mo ngayon yung ICC. Taliwas talaga sa mga sinasabi ni PBBM na hindi niya papapasukin. Pero, sabi naman, nandyan na daw ngayon sa Pilipinas, nakapasok na. So, sino lang naman ang may karapatan na magpapasok nun, guys? Di ba si PBBM lang? Siya lang ang may, isang kumpas lang niya yun. Go na ang mga ICC, di ba? Pero sana lang, to si PBBM, kung ano dapat ang sinasabi mo, tuparin mo. Kasi iba yung sinasabi mo, iba naman ang nangyayari. Tulad yan. Ano na ang ano ngayon? Sino ba ang dapat paniwalaan natin ngayon? Kasi, tinatanggi din ni Romualdez na siya ang may pakana ng PI na yan, People Initiative. Ganon din si PBBM. Hindi daw niya alam. So, sino ang may pakana niyan? Ha? Sino may pakana? Ako? Biro lang. Ako? Ako pagbibintangan nyo? Ha? Walang iya kayo. Kainis kayo. Mga pinagagawa nyo, ayaw nyong aminin. Di kaya katulad kay PRRD na aminin talaga ni PRRD kung siya yung gumawa. Isang tanong lang, sagutin na kaagad niya ng oo. Bakit? Pag sinabi niya papatayin niya talaga. Pero nakakaawa si Inday Sara, no? Pero napakatibay ng babae na yun. Hindi mo nakikitaan na aping-api. Trabaho lang siya. Trabaho lang siya. Nakikitaan siya ng trabaho. Hindi katulad sa ibang mga politiko dyan na, my God. Diba? Ang ginagawa lang pangangam ka, maninira sa kapwa politiko na may maayos na ginagawa sa may ginagawa ang tungkulin sa bayan.
Kayo naman, wag kayong BBM, aminin mo naman kung anong mga ano mo, mga parang tulog ka yata, hindi mo alam kung anong mga nangyayari na. Si Inday Sara, tinanggalan ng budget, hindi mo man lang pinagtanggol. Isa lang ang sinabi mo. Pero hindi mo man lang pinilit na ibalik yung budget. Kung tutuusin, si Inday Sara maraming nagagawa. Marami siyang eskwelahan na natutulungan. Tingnan mo, number one pa rin siya sa survey. Hindi kayo tumatanaw ng utang na loob. Kalaki ng tulong ni Inday Sara sa inyo na makabalik kayo sa posisyon. Amy Marcos, Senador Amy lang talaga yung nananatili na nagtatanaw ng utang na loob kay PRRD at saka kay Inday Sara sa mga Duterte. Naman ganun, PBBM. Mas pinapanigan mo talaga siguro si Romualdez. Si Romualdez naman, siya daw ang mapakana ng PI na yan, pero hindi naman niya inaamin. Di ba? Ayon doon sa sinasabi ni Sir Erwin Tulfo na na wala siyang kinalaman, hindi niya alam. So, sino ang may pakana niyan ng PI na yan, initiative nyo na yan, yung mga chat na yan na sinusulong nyo, sino ang may pakana niyan? Gusto nyong baguhin yung constitution? Hindi nyo nga mapalago ngayon sa constitution na luma yung bayan natin, tapos gagawa na naman kayo ng mga kung ano-ano dyan. Pagtuunan nyo ng pansin yung paano lumago yung bayan, paano kayo makakatulong, paano nyo yung ano yun? Instrukturan, basta yun. Hindi ko mabigkas. Instruktura ng Pilipinas. Yung mga, ituloy nyo yung build na nasimula ni PRRD, yun ang maganda. Baka mamaya yung build ni Tatay Digong, hindi na natuloy, naputol yun. Ikaw pa naman nangako, ikaw BBM nangako ka pa naman na itutuloy mo yung mga proyekto ni Tatay Digong, ha? Baka mamaya credit grabber ka naman kay Tatay Digong na proyekto, aangkinin mo para masabing mayroon kang ginawa. Mayos ka dyan, ha? Alam mo, mahal na mahal ko to si PBBM eh. Bait naman siguro to, na ano lang talaga ng mga ahas paligid. Kung makinig sa kanila, PBBM. Gawin mo yung tama, yung nakakabuti sa atin, sa bansa natin. Ang alam ko, may mabuting puso ka naman eh. Huwag kang makinig dyan sa mga ahas sa paligid mo. Diba? Tumingin ka sa mga tao sa baba mo. Huwag kang tumingin sa dito. Tingin to the left, tingin to the right. O di ang nakikita mo, yung mga ahas, yung mga magnanakaw na gaganyan sa'yo, gaganyan sa'yo, ganyan. Ganon. Huwag ganon. Mabait naman to si PBBM eh. Kita naman sa itsura niya. Talagang sa sobrang bait nga naman talaga siguro. Kaya nagkakaganon. Parang, saka nakapagtataka naman, bakit yung mga inappoint niya, mga dati ng may mga bahid na sa gobyerno ng pagnanakaw, may mga, no, di ba? Nakapagtataka. Sabi nga ni Madam Marlica, hindi naman daw si PBBM ang nag-appoint niyan. Nag-appoint niyan yung asawa niya. Oh my God, madam, ba't ikaw? Kung totoo naman yan, bakit ikaw? Hindi ikaw ang president, yung asawa mo lang. Dapat. Ikaw naman talaga, madam. O sige na. Sana matauhan na si PBBM. Mayroon pa naman siyang 3 taon para baguhin yung ano niya eh. May pagkakataon ka pa, PBBM. Ilabas mo yung pusong mamon mo para sa mga mahihirap. Yung mga pinangako mo, 'di ba, nung eleksyon, gawin mo na. Tsaka pagtanggol mo naman si Inday Sara, ako na nakikiusap sa iyo. Pagtanggol mo naman si Inday Sara. Ba't si Amy Marcos lang ang nagtatanggol? Dapat kayo magkapatid kasi kayo mga Marcos ang tinulungan. 'Di ba? Nilibing nga yung si Apulacay doon sa libingan ng mga bayani dahil kay PRRD. Sana kahit yun na lang ang tingnan mo. Kung ako lang yung sa side mo, kahit asawa ko pa magdikta sa akin, susundin ko yung puso ko na talagang titingin ako sa taong tumulong sa pamilya ko.
'Di ba? Hayaan mo na lang kung anong mga naririnig mo diyan, gawin mo na lang yung tama, gawin mo na lang yung mga pinangako mo nung eleksyon para sa taong bayan. Tulad kay Inday Sara. Si Inday Sara ngayon, pero believe talaga ako Inday Sara, napakatapang talaga. Nakita ko eh. Napanood ko yung video nila ni nung kailan mo yun, nung dumating si PBBM, hindi ko lang sure kung saang bansa galing. Tas nandun din si Romualdez, sabay-sabay silang sumalubong kay PBBM. Ay, talagang inisnab niya ganun. Ginano niya talaga si Romualdez. Kahit ako naman, no, taong na ganyan sa akin, may kaya ko pa bang ganyan makipagplastikan sa kanya? Hindi ko kaya yun. Talagang sama loob ko sa'yo, bala ka dyan. Mm. Naintindihan ko si Inday Sara kung bakit gano'n yung magiging reaksyon niya. Totoong tao kasi yung mga ganyan. Hindi biso-biso, biso-biso kahit na hindi mo gusto yung tao, kahit na may ginawa na sa'yong masama, ganun-ganun ka ba, parang wala lang, di ba? Hindi pwede yun, hindi pwede yun. O, di ba? Lalo kang titirahin nun, lalo kang ida-down, kasi nagpapakita ka ng weakness, nagpapakita ka ng takot. Kaya saludo talaga ko Inday Sara. Sana nga ang takbuhin ni Inday Sara, no? Bababa siya sa pwesto ng pagka-vice. Tapos, baka tatakbo siyang senador. O, di kaya, baka tatakbo siya ng congressman. Ano kaya? Mapapaisip ang mga kalaban ngayon. So, sabi nga ni Malu Tikia, political expert yata yan si Madam Tikia, na kay Duterte, nasa mga Duterte daw ang alas ngayon. My God! Palakpakan natin guys. Abangan natin yan, exciting yan. Bawat buka ng bibig na Inday Sara inaabangan na ngayon ng mga kalaban at saka mga media. Yan, abangan nyo yan. O sige na, tama na nga. Yan lang yung gusto kong sabihin sa inyo. Alis na muna ako, bibila ako ng tinapay. Kasi bukas, sasakit na naman ang tiyan ko sa sobrang ginaw. Wala akong ipaslak sa tiyan ko ba, kung sa Bisaya. Sige na, Inday. Good luck. Madam Inday Sara, I love you. Sige na, bye-bye na.